Ang grace po ni Jesus ay nakakapagpalakas ng loob, hindi nangongondem, at hindi rin nagda-down. Ito po ay nagbibigay ng positive energy sa tao, hindi po ng negative energy. Okay? Kaya pag nakarinig ka na parang may condemnation, na parang yung ginagawa mo ay parang, alam mo na, yung parang pinupulaan na, that's not grace anymore. That's condemnation. Pero sa Panginoong Jesucristo kasi walang condemnation, no? Lahat po tayo naiintindihan niya, lahat ng Kristiyano ng mga gawain ng mananampalataya na uunawaan ng Lord. Habang yung iba hindi ka naiintindihan, Jesus will always understand you. Okay? So ito po ang gusto ko pong sabihin po sa atin. Buksan po natin ang ating mga Bibles at ito po ang talagang pwede kong sabihin, pag itong verse na ito nalaman mo, aba, talagang 360 degrees, no? From negative to positive ka, no? Because of this. Ito po ay talagang, ito, Tagalog pong gagamitin natin ngayon para mas maging striking ito sa atin. Kailangan po kasi natin magpalakas ng loob dahil alam ninyo, sa buhay natin, hindi naman po laging, we're not always lying on a silver bed, no? Hindi naman tayo laging nasa bed of roses. Minsan ang buhay, by being true yung mga hindi mo nauunawaan, it happened. Minsan yung mabait sa'yo ngayon, aba, maya-maya iba na ang sinasabi. Tulad ng mga, maski, wag kayo maski ibang mga ngaral, iba na ang sinasabi. Minsan may pinangaral na ganun, mamaya iba na ang sinasabi. Kaya it's not the same anymore, no? Pero dito sa word na ito ng Panginoon, Jesus is always yes. Okay? That's why sabi ko nga po, we really need to understand ano bang sinasabi ng Bible dito sa Tagalog mga taga-Korinto, ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Tagalog ano siya, Kabanata 1, chapter 1 yun, di ba? At ang talata natin ay 20. Ito, pakita ko. Yan, para may background. Ayan. Okay? O yan. Ayun po. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Stop muna tayo doon. Ano ulit? Galing po ba sa akin yun? Hindi. Hindi po yung galing sa akin. Saan galing yun? Sa Bible. Ito. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. May hinihintay ka bang big deal? May hinihintay ka bang negosyo? May hinihintay ka bang something na parang nagluluwat o natatagalan? I have a good news for you. Kay Jesus, laging oo. Maybe meron siyang sinasabing, wait for a while because that's not my will for you. Pero alam po ba ninyo, grabe ang perfect will ng Lord. Kaya kay Christ lagi pong oo. Hindi po yung never, tatanggihan kita. No, that's not the Lord Jesus. Hindi po ganun ang Lord Jesus. Ang tatanggihan lang po niya yung mga nag-reject din sa kanya. No? Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo ngayon, sabi ko nga po, is super duper kay halaga. Napakahalaga na dapat i-preach natin ang gospel of grace ngayon. Sapagkat tignan nyo, sa kanya pala laging oo kay Christ. It's always yes. In Jesus, it's always yes. Kaya tayo po mga mananampalataya, nakatitiyak tayo na paano ko ba sasabihin to? Alam niyo, minsan, hindi ako makakuha ng right words kasi talagang overflowing sa akin. Ganito yun. Okay, ganito. Maski may problema ka, kahit gaano kalaki ang problema mo, rest assured ka, masosolve ang problema mo. Dahil kay Jesus lagi. Yan lang pong pumasok sa isip ngayon. Sabi ko, Lord, give me the right. Gusto ko maibigay ko yung tamang example sa inyo. Ito, parang ganito. May problema ka, malaki ang problema mo, pero rest assured ka, relax ka lang. Dahil kay Jesus, laging masosolve ang problema mo.
Yun. Ay, nakuha nyo ba? Yes, laging may pag-asa ang mga born again Christians dahil si Jesus ay nasa kanila. Nasa atin si Jesus. No? Ilang beses ko na po itong naranasan. Palagay po ba ninyo ako'y pupunta rito? Mag-preach ng ganito kung hindi ko naranasan? Ayan ang Bible. Papakita ko sa inyo ang nakalagay sa Bible. Again, ang sabi po dyan, ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Tagalog nga eh. Kabanata 1, ayan o, versikulo 20. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Ano pang sabi? Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay? Lagi tayong may pag-asa, laging may hope. Laging yes dahil kay Jesus Christ. Yes, yo. Di ba? Hindi po siya yung, oy, ganun. No? Lagi pong yes yan. No? Nakatitiyak po tayo dyan. Kaya tayo po mga mananampalataya talaga, win-win solution po talaga tayo. Diyan po talaga tayo, no? Yes. Kaya sa atin po, wala pong puwang sa atin ang manerbyos, walang puwang sa atin ang mag-alala, walang puwang sa atin ang magduda. Okay? Especially, do not doubt the love of Christ. Do not doubt the love of God. Okay? Dahil, iyan, may pangako po. Alam nyo, matagal na po nakasulat ito sa Bible, pero sometimes, hindi naman natin nababasa. No? Pero pag nabasa po natin, nandun po yung tinatawag na pagbabago, no, sa atin na talagang, wow, ganun pala yun. Oh yes, ganun nga yun. No? Pero sometimes tayo, nakakaligtaan lang natin. No? Nabasa na natin pero nakaligtaan natin. Kaya minsan yung binasa natin, let us the Holy Spirit to always ipailala sa atin yun. Let the Holy Spirit always remind us. Kasi napakahalaga po nun eh. Alam mo na, picture ko lang talaga. No? Gusto kong mapaliwanag nga sa inyo. Pag may problema ka, at kahit anong problema yan, masosolve yan dahil kay Kristo, dahil kay Jesus. Dahil sa Kanya, lagi nga pong yes. Ano po? So, ayan po talaga. Confident tayo dyan. Yan ang ating confidence. Yan ang ating katotohanan na hindi mapapasubalian, no? Mahal tayo ng Panginoon kahit na ano ang mangyari. Okay? Dahil tayo ay mga anak na minamahal. So, ang ganda-ganda po nito. Ito pa, tuloy natin sa 21. Ang Diyos na nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa atin. Ganda. Siya ang nagpapatibay sa atin. Akala mo hindi mo na kaya, pero akala mo hindi mo kaya, pero pinapatibay ka ng Diyos. Pinapatibay ka ng Panginoon. Ha? It's something na dapat alam natin lagi. I have Jesus. Okay? Basta i-connect mo lahat kay Jesus ng mga nangyayari sa buhay mo. Hindi mo man gusto yan o gusto mo, i-connect mo lahat sa Panginoon. No? At tignan mo, maiibsan ang kabigatan mo. Maiibsan ano man yung pinagdadaanan mo. Maiibsan kahit na ano pa. Ha? Maski against ang buong mundo sa'yo, feeling mo against. Sabi nga nung kanta ni Britney Spears, me against the world. Okay, parang maski ganon. Di ba? Tawag dito, yes. Kahit ganon ang feeling mo, alam mo, sa totoo lang, hindi totoo yun. Dahil ang Panginoon nasa iyo. Laging may kasagutan, laging may sagot ang Panginoong Jesus sa atin. No? Kailangan lang nating maging kumpiyansa sa kanyang mga pangako. Yan ang nakakalimutan natin. Yun lang ang gagawin natin, napakadali. To be confident in all His promises towards us. Kung ano yung madali, nakakalimutan natin. Itong panahon po natin ngayon, panahon ng social media, panahon ng AI, ang dami na pong distraction. Pero wag tayong papadistract. Ito, magbasa-basa po tayo ng Bible, no? Magbasa-basa po tayo. Because of this, lalakas po tayo. Tulad na sinasabi ng Bible dito ngayon na siya nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya kung hindi pa kayo mga ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo na maging isa ng ka-good vibes para mas sumaya sa buhay, no? Dahil dito po sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi ang Panginoong Kristo at ang tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Jesus is so good and He loves us very, very much. Okay? So mga ka-good vibes, maraming pong salamat. And as always, Jesus truly loves us all. Thank you. Post ako.